We love you, Lord. We want to serve you, O God, with all our hearts, O God. Anoint each and every one of us, Lord God. As we study your word, Lord God, let that wisdom and understanding, Lord, flow unto us, Lord God. Every word na aming mapag-aaralan, Panginoon, magkakaroon to ng power sa aming buhay. Hallelujah, magkakaroon, Panginoon, ng bunga ito. Hallelujah, 100-fold, 60-fold, 30-fold, Lord God. Ang bawat isa ay may in love sa iyo, Lord God. Decided and committed unto you, Lord God. Willing to do your will, Lord God. Kaya nga po, Panginoon, make us, Lord God, hallelujah, holy at the same time, Lord, our hearts, Lord God, maging matabang lupa ito, Panginoon, a good soil, Lord God, upang ang bawat salita may magkaroon ng kapangyarihan sa buhay namin. Father, we thank you, Lord God, and we entrust everything unto you, and we are expectant, oh God, that today, oh Lord God, something great ang gagawin mo in Jesus' mighty name. Everybody say, take your seats. Praise God. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Praise the Lord. Every time na tayo po ay sa mga baguhan, ito ay pagpupuri sa Diyos na buhay, makilala natin ang Panginoon, hindi lang sa kwento, kundi talagang personal na karanasan sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Hindi sa religion, kundi sa relasyon mo sa Panginoon. Napakahalaga niyan. Amen ba? Praise the Lord. Kaya nga ang pagsamba, yan ang hindi matatapos. Hanggang sa langit, sasamba tayo. Hello. Praise God. Kaya matutunan mo talaga. Kaya ngayon pa lang, paayos mo na yung boses mo. Praise the Lord. Ngayon pa lang, paayos mo na ang boses mo. Praise God. Hallelujah. Kaya ng Diyos ayusin niya. Buhay nga, kaya ayusin. Praise the Lord. Amen? Magugulat na lang kayo kung si Mika at saka si Sister Myla ay nagjujuwet dito. Praise God. Lalo na kung si Brother Carlo na nandiyan nanunood kasama, no? Praise the Lord. Glory to God. Kaya ng Diyos ang lahat ng bagay. Nakadepende lang yan. It starts, anything and everything you want na mangyari sa buhay mo, magsisimula yan sa desire mo. Kaya desire mo yan. Amen? I-desire mo yan, pwede. Sabi mga sa katabi mo, pwede. Pwede. Praise God. Hallelujah. Di ba, pag nawala kayo sa tono, papatayin na lang namin yung mic. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Katuwa kasi may mga nag-testify dito kasi nga naka-attend kahapon sa immersion. I suggest pag may mga ganung gawain, sana umattend tayo. Praise God. May pagkain spiritual, may pagkain physical pa. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Tingnan niyo si Bong, ibang aura, naka-attend siya kagabi. Praise the Lord. Praise God. Tingnan, na-in love siya, oh. Praise God. Yung pumuti pati ulo. Wala pang puti yan dati, kagabi. Ngayon, biglang nagkaroon ng puti sa ulo. Yan, praise the Lord. Hallelujah. Attend po tayo sa ganon if we want to grow. Praise the Lord. Amen? Kaya nga, don't just attend on Sunday. Praise God. Be serious. Tandaan nyo, anything and everything you offer unto God, hallelujah, make it wholeheartedly and faithfully. Why? Kasi si Lord, everything alam niya eh. Hindi natin siya pwedeng lokohin. Kaya maghahandog ka, lubusin mo na. Talagang yung totoo. Amen? Praise the Lord. Kanta yan eh. Katotohanan ang nais ko sa puso ni numan at kabanalan. Yan. Yan ang hanap ng Panginoon sa ating buhay. Amen! Yan. Praise the Lord. Glory to God. Kaya pagpapatuloy natin ang ating pinag-usapan na kung saan last Sunday ay intro lang ang aking natakel. Intro lang. Yung intro lang eh, di ba? Praise the Lord. Praise God. Ito ay patungkol sa 6 na klaseng tao. Yan, praise God. 6 na klaseng tao. Na sa intro ko ay may tinanong ako kung alam yung kwento ng 4 na ketongin. Praise God. Nawala tuloy ngayon. Yan, wala siya ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. 6 na klase ng tao. Ulitin ko lang yung intro verse ko. Intro verse, hindi introvert. Intro verse, yan. Introduction verse, sa Romans chapter 12, lahat ng babasahin natin, pag-aaralan natin ngayon, lahat Tagalog ko kinuha. This time, pure Tagalog lahat ng kukunin natin. Sa Romans chapter 12, verse 1, familiar verses to. Sabi, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, praise God, ako'y nakikiusap na iaalay ninyo ang sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Ang sulat sa Roma, ang sumulat nito ay walang iba kundi si Paul. Praise God. At ang kanyang pamamanhik,
Praise God. Bilang mga kapatid, sino ang sinasabihan? Mga anak ng Diyos. Mga mananampalataya. Amen? Anong sabi niya? Pag ikaw ay believer, you need to offer mo, ialay mo. Ginamit niya rito nga yung nakikiusap. Nakikiusap. Sa ibang version naman sa Tagalog, I urge you. May urgency. I urge you. So, nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Praise God. Kaya anong una? Buhay. Ano pa? Banal. Ano pa? Kalugod-lugod. Praise the Lord. Amen? Kaya sabi niya, ito ang karapat-dapat na pagsambahan ninyo sa Diyos. Paano? Verse 2. Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Topic yan kagabi. Praise God. Sa mga umaten, magsabi ng amen. Ganda ng topic. Ano ang topic kagabi? Ano yan? Jowa ng sanlibutan. Jowa ng sanlibutan. Ay, nako, eksakto talaga yung topic natin kagabi. Praise God. Lahat siguro naman tinamaan. Yung hindi tinamaan, umilag. Walang mangyayari sa buhay mo kung ikaw ay iilag. Kung oras na lahat ng anything and everything you offer unto God, hindi katotohanan, pakunyari, hindi po yan acceptable sa Diyos. At hindi tayo makakalusot sa Diyos. Hello, amen? He is an omniscient God, an all-knowing God. Our God is an omnipotent, all-power, omniscient, all-knowing, omnipresent everywhere. He is present. Amen? Praise God. Kaya ang karapat dapat lamang na totoo ang lahat ng ating gagawin. Praise God. Amen ba? Kaya sabi niya, at sinasabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Iba na kasi ang takbo ng mundong ito ngayon. Ibang-iba na. Hindi niya papansin, pati sakit. Ang daming naglalabasan na sakit. Nasa Pilipinas ba kayo? Ba't hindi kayo makakibaw? Ang daming naglalabasan na sakit ngayon. Ang daming mga bagong sakit. Bakit? Alam niyo bakit? Ha? Ako nagtatanong, ba't ako tinatanong niyo rin? Hindi. Bakit? Kasi sa totoo lang, pati pagkain din kasi ngayon, iba na rin eh. Ang mga ingredients ngayon, iba na rin. Pati even soft drinks, iba na ang ingredients talaga noon. Noon nga pag may sakit ka, ang gagawin lang sa'yo, royal, may itlog. Nakakagaling. Pero ngayon, subukan mo. Lalala ang sakit mo. Bakit? Pati itlog ngayon, iba na rin. Iba na. Merong nalabas noon, nung pandemic, na ang itlog, plastic, pag oras na mo, ipinrito mo, may plastic na lalabas. Bilhin mo lahat ngayon, may plastic na. Kaya nga, dapat ngayon, sa church, dapat pinagbabawal ang plastic. Ang plastic, cancerous yan. Hello, amen? Kaya, naku, isa sa reason kung bakit may iba't ibang sakit at karamdaman. Why? Because of food. Yung pagkain. Ngayon, sobra rin. Iba na rin ang katigasan ng ulo ng tao ngayon. Pati bata. Sabi ko nga, noon kami nakukuha sa tingin. Ngayon, pandilatan mo. Wala. Sabi niya, gaganunin ka pa nga eh. Wala. Bakit? Iba na rin kasi ang pinapakain sa mga anak. Wala na yung mga aral na kung saan ang pagkain na sinasabi ko, yung mga aral na karapat-dapat. Ngayon nga, pati nga magandang asal, wala na. Kaya nga, binubura ko last week na kung saan, I don't care whatever generation you are, you belong. Kasi si Lord hindi talaga sasabay dyan sa Gen Z na yan. Gen A to Z man yan. Hindi talaga yan karapat-dapat. Kaya nga magbago. Hello? Una, eto. Kasi iba nang pinapakain. Pati sa church. Ay, pati sa school. Noon nga pwede kang paluin eh. Noon nga dito. Tingnan nyo, dito kung masakit. Dito, yan. Oo, yan, di ba? Na teacher. Ngayon, pagsabihan mo lang ang bata, lagot ang teacher. Oh. Sabi ko nga sa inyo, noon, kami, kasi nag-aral ako sa probinsya, grade 1 to 4 mababait kami. Nilabasan kami ng 45. Tatahimik kayo o hindi? Hindi lahat kami tumahimik. Nilabasan kami 45. Bakit? May hangover yung teacher ko eh.
Nilabasan kami ng 45, tumahimik ako. Nakasiper ang bibig ko. Pero pag uwi ko sa bahay, nasa gate pa lang ako, Nay, nilabasan kami ng 45. Naku, nagmakaawa yung teacher. Kasi hindi talaga tama yun. Bakit naman kami lalabasan ng 45? Sana disabog na lang. Hindi tama yun. Pero ngayon, konting ano lang, grabe. Iba na. Kaya nga, ngayon kasi, magturo ka ng tama, maghigpit ka, ikaw ang masama. Pagalitan mo yung mali, ikaw ang masama. O tingnan yun, sama ng tingin nyo sa akin. Pati yung nakakonect. Kaya mga nandito, iba nang isip na. Ito, ang LGBT, hindi ko nililit at hindi ko kinokondem. Kasi minsan pagsasabihin mo, condemnation. No, it's not. Noon, tago. Tago. Ngayon, ikaw ang mapapatago sa ginagawa at kilos nila. Iba na kasi pinapakain. Ano ang ibig sabihin? Pati sa pangangaral. Iba na eh. Iba na. Hello? Amen? Kaya anda. Kaya ngayon may mga pumapatay ng lola. May lolo naman na pumapatay ng apo. May lolo nang re-rape ng apo, nang re-rape ng bata. Bakit? Pang-iba na eh. Ang layo na sa Diyos. Ang layo na sa Diyos. Kaya mga kapatid, magbago tayo, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ang mag-aral tama. Pero yung nag-aaral ka at anong talino mo nang hindi mo kilala ang Diyos, hindi tama po yan. Hindi po yan assurance na mapapaganda at mapapabuti ang buhay mo. Tama pong mag-aral kayo mabuti. Tama po na makakuha kayo ng mga honor. Tama yan. Dapat, hindi sa pagyayabang, consistent honor student po ako. Hindi po ako nagyayabang. First honor po ako, consistent. Lagi kong pinapatuto rito, napasama na lang ang aking grades nung high school ako dahil nag-fraternity ako. Pero kahit anong ganda ng grades mo, hindi naman niya assurance na mapapaganda buhay mo. Hindi ko nakilala ang Panginoon. Ibang takbo ng buhay ko. May pangarap akong mataas. But the thing is, yung pangarap na yun palayo sa Diyos. Kaya, huwag iwasan at huwag kagalitan. Yung naririnig ng medyo masakit sa tenga mo, pero magbabago ng buhay mo. Hello? Amen? Amen. Praise God. Noon nga, pag sa school, pwede ka mag-squat. 100. Tanungin nyo si Bong. Tsak, suki yan ng squat. Tanungin nyo si Bong. Ayan. Naka-squat ka na nga, may libro pa. Walang libro, squat lang. Yan. Pinaluluhod sa asin yan. Di ba yung mga ganong bagay? Pero tingnan nyo, medyo disiplinado. Hello, amen? Ngayon kasi, ang mahirap, yung pangaral ng magulang, binabaliwala. Kaya no wonder, yung pangaral ng pastor, baliwala din. Amen. Pero ngayon, maraming magulang dapat pangaralan. Bakit? Ang gulang eh. Maraming anak, matitigas ang ulo. Bakit? Nalayo na sa Diyos. May relihiyon, pero walang relasyon sa Diyos. Hello? Kaya mag-iba at huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Mapapahamak ang buhay mo. Hello? Amen? Kaya nga kailangan mo ang Panginoon. Huwag matigas ang ulo. Alam nyo, kahit nasa church kayo, at tumatagal kayo at hindi lumalago, pati pang-unawa mo iba. Ulitin ko. Kahit anong tagal mo nasa church, pag hindi ka lumalago, yung pagtanggap mo sa salita ng Diyos, iba. Ibang pangunawa mo. Praise God. Ang isang bagay na lagi mong naririnig, babaliwalain mo na. Kaya nga sabi ko, yung conviction of the Holy Spirit is so important. Why? Pag nakasanayan mo yan, wala na yan. Baliwala na lang. Wala na. Alam niyo yung patotoo ko, nung nagtatrabaho pa ako sa customs, na yung una kong ginawa, pero yung sumunod, anong ginawa ko? Sabihin ko, baka mamaya kung ano-ano isipin yung ginawa ko eh. Yung siyempre, yung kumita ng pera. May konti lang naman.
makakaharap ako sa inyo na hindi ako nagngupit ng malaki. Konti lang, maliit lang. Yung una, yung pangalawa, yung pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo, wala. Wala na. Anong isipin mo? Di bali, nakakatulong naman ako. Nakapagbigay naman ako doon sa kapwa ko, pastor. Baka nanonood siya dyan. Dyan. Kumpare ko kasi yun. Ninong ni Shermaine. Hindi nyo kilala yun. Si Bishop. Hirap eh. Hirap eh. Pag magpatuloy yan, lahat tayo haharap sa Panginoon eh. Kaya panindigan mo yung katigasan ng ulo mo, kapahama ka ng dulo. Paano ka umintindi at makinig ng salita ng Diyos? Kailan mo maaalala yan? Pag may nangyari na? Praise the Lord. Hallelujah. Parang masaya ang pinag-uusapan natin, bakit tahimik kayo? Praise the Lord. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyong kalooban ng Diyos. Kasi tingnan mo pag hindi ka nag-iba ng takbo ng isip, di mo maunawaan. Kahit magtanungan kayo, pagkatapos ng message na to, magtanungan kayo, magkakaiba ang intindi. Maliban na lang, hindi, sabi daw magkakaiba. Hindi, pag-usapan natin, dapat pare-parehas ang intindi natin. Magkakaiba yung intindi. Tama? Kaya may umaten, bless. May umaten, hindi bless. Galit pa. Sa tagal ko nang nagpapastor, pamihira naman. Praise God. Hallelujah. Hello, amen ba? Amen. Praise God. Kaya sabi mo sa katabi, kamusta ka? Kamusta ka? Praise God. Sabi mo, nagsuot ka ba ng bulletproof? Kaya sabi niya, mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Sa James chapter 4, verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Praise God. Kaya may mga bagay-bagay, hindi ka sinasagot. Bakit? Mali eh. Bakit? Mali ang isip mo eh. Ang pinakamahirap dyan, panghawakan mo yung mali eh. Verse 4, mga taksil. Sinong tinutukoy nito? Praise God. Kasama ka doon. Ang hindi pagsunod sa Diyos ay kataksilan sa Diyos. Hello, amen? Pasensya na kayo kasi Pangasinan ako, madiin ako magsalita. Di ba, lilalambingan ko, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaawin ninyo ang Diyos? Ano yun? Yan ang topic kagabi. Praise God. Amen? Ganda ng topic kagabi. Nauna lang natin pinag-usapan noon, pero ito yung mga topic kagabi talaga. Jowa ng sanlibutan. Pag minahal mo ang Diyos, pag minahal mo ang sanlibutan, kaaway mo ang Diyos. Hello? Amen? Kaya hindi pwedeng pagsabayin yan eh. Praise the Lord. Advance ko na. Verse 5, huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinibigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Hello, amen? Up nyo yung ano. Praise God. May calling. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Anong sabi doon? Ayaw ng Espiritu ng binigay sa atin ng Diyos na siya may kaagaw sa ating ayaw may ganyan na ganyan ang topic kagabi. Na kung saan, sino yung umiibig, nang iiwan. Ganyan na ganyan ang topic kagabi. Nakatin ka ba, R-Mark? Nakatin ka ba, Divine? Tamo, hindi makasagot si Divine. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan Praise the Lord. Kaya nako, pwedeng masakit sa tenga ang narinig nyo. Pero alam mo ba, yung masakit sa tenga, yun ang kailangan mo. Sa pagkain, ang kailangan mo, yung hindi masarap ang lasa.
Kaya tanggalin mo yung mga paeklat mo sa buhay. Minsan magsalita tayo ng mga ganung salita nga. Akala nyo kayo lang ang Gen Z. Gen Z ba yun? Praise God. Tanggalin mo yung kaartihan kasi kabutihan mo eh. Pag sinabi ay mataas ang sugar, mag-ampalaya ka, pait. Anong gusto mo? Pait o kamatayan? Kaartihan yan eh. Kaartihan yan. Didiretsahan na. Masarap mag-soft drinks. Kung gusto mong mas malapit sa hukay. Pagpatuloy mo. Sige. Mag-milk tea ka araw-araw. Mag-hotdog ka araw-araw. Kasi araw-araw pag hotdog na yan, cancer ang labas yan. Cancer. Pagpatuloy mo yung katigasan ng ulo mo. Sige. Ayaw mo makinig sa akin? Ayaw mo? Huwag mo. Di ba? Sabi ko yan. Favorite ko sabi, ayaw mo, huwag mo. Pero the thing is, etong mga salitang to'y concern. Pero gusto kong sabihin sa inyo na anumang katindi ng nagawa mong kasalanan, pag ikaw ay totoong nagpakumbaba sa Diyos, mapapatawad ka ng Diyos. Mapagmahal at mapagpatawad ang Diyos sa atin. Amen? Kaya pag nagkasala, hindi hiya. Conviction dapat. Kasi ang hiya, yung guilt, palayo yan. Ay, asan ka? Sabi niya, Adam, asan ka? Sabi niya, andito po ako. Nahihiya po ako. Bakit? Hubad po ako. Sinong nagsabi? Bakit? Kinain mo ba yung sinabi ko? Kasi po yung babae na ibinigay mo sa akin, binigyan ako. Nanisi. Ang may kasalanan, alam niyo, hindi aamin, magtuturo kung sinong naging dahilan. Di ba? O ba't mo ginawa yan? Kasi si ano eh. Sabi niya, sino nagsabi? Yung babae po. O, Eva, bakit mo pinakain? Kasi po yung ahas. O ahas, bakit? Kasi po yung butiki. Pointing finger. Di ba? Pointing finger. Sisi. Instead na pagsisisi, ang nangyari, paninisi. Andyan ba kayo? Praise God. Okay, tapusin ko na lang muna doon. Huwag na lang. Advance ko na. Total naman, nakuha na natin. Mamaya matapos ko lang uli yung introduction lang. Sige. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Praise God. Kaya nga, di ba sabi ko, hindi ngayon, hindi porke man of God, na sabi ko nga, mahalaga, pagpapahalaga sa church. Kasi pamilya yan. Hindi porke ngayon, lahat available sa panunurin mo sa YouTube, everything. Hindi porke. Kasi kung saan kayo nilagay, yung direksyon na dapat Kaya nga may mga realignment eh. Kaya nga ang ating team ngayong taong ito is reset eh. Reset. We need to reset our lives. If we want breakthrough, if we want to experience breakthrough, you need to reset your lives. Even your minds. Amen. Praise God. Hello, amen? Oh. Praise God. Buti na lang na-reset tayo eh. Si Bong na-reset. T-shirt na lang po yan. Pero yung kanyang bananaw, hindi na. Praise God. T-shirt na lang. Magbabago na. Pera kayo, kaya tayo nababash. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Recite mo, Bong. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kami na lang nagkakaintindihan dyan. Kami na lang nagkakaintindihan dyan. Praise God. Pero Jack, may mga hindi matutuwa na naman dyan kasi yung mga sumisilip dyan. Ang mga sumisilip dyan. Yan, praise the Lord. Glory to God. Kaya 6 na klaseng tao. Malay nyo, matakil natin, matapos natin yung una. Malay nyo lang, di ba? These are familiar, but the thing is, familiar pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos. At ngayon, praise God, kasi kaya nga, be faithful in reading the Bible. Pero reading as well as understanding. Kaya nga isa-isa lang eh. Yung mga ibang humahabol. Pag humabol kayo, make it sure na talagang yung binasa nyo, naintindihan nyo rin. Hindi lang yung basta binasa. Naintindihan. Lalo na kung isang chapter na nga lang hindi mo pa inintindi. Hindi ko kasi talaga maintindihan. Ngayon, puro batas ganyan. No? Na lang. Basta intindihin mo na lang kung paano mo intindihin. Sa susunod nga, mga books, mababasa mo lang puro pangalan.
O ano po ang intindihin ko doon? Hindi hanapin mo ang pangalan mo. Paano kung wala doon? Hindi ka pasok sa langit. Hallelujah. Kasi darating ang oras, may mga books dyan, puro pangalan ang mababasa mo. Puro pangalan mo. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Ang number 1 na tao na pag-usapan natin. Number 1. Magmamadali ako kasi papunta kami Mindoro. Ayan. Yung lagay na to, nagmamadali ako. Papunta kaming Mindoro mamaya. Isama niya sa panalangin. Yan, praise the Lord. Isama si Pia mamaya sa Mindoro. Ayaw Mindoro daw. Ayaw Mindoro. Bakit ayaw mo sa Mindoro? Ayaw Ate Mika. Ayaw Ate Mika. Praise God. Ang unang pag-usapan natin ay sino? Isang mayaman at isang pulubi. Ang pangalan ay ano? Lazaro. Yan, tsak nabasa nyo na yan kung nagbabasa kayo ng Bible. Tama? Praise God. Ang mayaman na ito, ang kanyang ginawa ay nagpakasarap sa mundo. Puro kasarapan ang ginawa sa mundo, kalayawan. Bakit? Maybe he can do what he wants. Lagi ko sinasabi, you can do what you want, but the thing is, you won't want what you get later. Praise God. Kasi pag may pera, ay ano, it seems, nasa yun ang lahat. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo yun. Alam nyo bang mas maraming nagpapakamatay na mayaman kaysa mahirap? Sa totoo lang. Mas maraming nagpapakamatay na mayaman. Yung mga nalugi. Ang laki ng lugi, nagpapakamatay. Nasan ba ng mahirap yun? Malugi? Mas marami. Sa totoo, statistics will say. Kaya ito, money is not everything. Hello? Amen? Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi galit si Lord sa mayaman. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, tingnan mo yung, sabi ko, tingnan mo yung, kaliwat kanan. Sabi niya, gusto ni Lord, yumaman ka, kamang ganun. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Gusto ni Lord. Praise God. Hallelujah. Amen? Hindi siya galit. Hindi galit sa mayaman. But the thing is, money cannot give everything. Money cannot satisfy you. Anong prueba? Itong pag-uusapan natin. Nagpakasarap sa mundo, later napunta ng impyerno. Pwede ka bang magbayad? Sasabihin mo kay Satanas, bayaran kita, dalhin mo ko sa langit. Ano sasabihin ni Satanas? Napalayas ako dun. See? Praise God. Kaya tingnan mo kaya yung kung meron kang mga plano sa buhay, ganito, dapat mo nang iayos, i-realign mo, i-reset mo yung mind mo. Hello, amen? Praise God. Tingnan niya na. Magsimula tayong magbasa. Lucas 16:19. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Sa mga umaten kagabi, vain in glory. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Sabi rito, pati yung pagdadamit. Kaya nga lahat tayo tinamaan kagabi. Praise God. Hallelujah. Binanggit pa yung mga t-shirt, lakos, kayo may mga sapatos. Pambira. Sabi ko, pambira naman. Sabi ko, hindi naman ako mahilig sa sapatos. Kakong ganun. Pero ba't ako tinatamaan? Sabi ko, ganun. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Di ko naman talaga. Sabi ko, dapat. Yung anak ko, tinatamaan kako. Kasi, pambira yan. Hallelujah. Ito. Ilang sapatos ang ano niyan Kaya nga, mukhang sapatos na yan Praise God. Hallelujah. Ang biro mo, mayaman laging nagdaramit ng mamahalin. Tanong, vain in glory. Masama ba na magdamit ng maganda ayon sa kagabi? Hindi. Mas masama kung wala kang damit. Kasi hubad ka nun, di ba? Hindi tama yun. Masama ba? Hindi. Pero tingnan mo, ang loob, anong layunin? Ba't ka nagdadamit ng maganda? Para pag malaki? Ang dadamit ko. Ikaw hindi.
Hindi ganun. Di ba? Praise God. Ano pa? O, sagana sa pagkain na araw-araw. Anong ibig sabihin nito? Laging nasa eat all you can. Praise God. Ano pa? Verse 20, may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Isang pulubi, anong pangalan niya? Lazaro. Anong kalagayan niya? Tadtad ng? Sugat. Tadtad ng sugat. Aha. Saan siya nakahiga? Praise God. 21, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Nasubukan mo na bang ginawa niya? May aso mo, yung may sugat ka, dinidila-dilaan niyang ganyan? Subukan mo, baka gamot. Tapos habang dinidilaan ng aso mo yun, galitin mo para kagatin ka niya. O at least wala nang kahirap-hirap. Di ba? Ano pa? Verse 22, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel. Bakit siya namatay? Alam niyo ba kung bakit? Pinadilaan ba naman niya yung sugat niya doon sa aso eh? Hindi yun ang dahilan. Hindi yun ang dahilan. Nung namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Ano yun? Nung namatay ang pulubi, ano yun? Saan siya dinala ng anghel? Sa piling ni Abraham. Magandang kalagayan ng pinuntahan. Kaya pwede mo isipin, okay pala pag mahirap, ano? Lalo na yung nagpapadila ng sugat sa aso. Pero hindi yun ang dahilan. Sabi niya, namatay rin ang mayaman at inilibing. Namatay din ang mayaman at inilibing. Ano nangyari doon sa mayaman? 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, nasaan napunta yung mayaman? Sa lugar na saan? Nagdurusa siya. Sa gitna ng pagdurusa, yung mayaman, nagdurusa. Pero si Lazaro, maganda kalagayan. Anong nangyari? Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Nakita. Baliktad ang pangyayari. Dati, nasa palasyo, ang ganda, nagpapakasarap. Ay si Lazaro, nasa gate lang, hindi makapasok. Pero nung namatay, nabaliktad ang pangyayari. Nabaliktad. Kaya nga, mga kapatid, hindi pwedeng mayabang dito. Hindi pwedeng matigas ang ulo rito. Bakit? It can be, sa umpisa, nakakaangat ka. Pero darating ang oras, paano kung mabaliktad? Ang buhay ay parang isang gulong. Kaya gulong ng pala, ang buhay ay gulong ng pala. Minsay nasa ibabaw, minsay nasa ilalim. Ba't ako po laging nasa ilalim? Hindi ka gulong. Hindi, isang gulong po, hindi umaandar yung gulong. Gaganyan eh. Kaya nangyari? Verse 24, kaya't sumigaw siya. Sino sumigaw? Yung mayaman. Pero kung gusto mong malaman kaagad, subukan mo. Mauna ka, malalaman mo na ito'y totoo. Hello, amen? Praise the Lord. Kaya nga alisin mo yung katigasan ng ulo mo. Kaya sabi niya, birin mo, sinong nakikiusap? Ito ba'y parabola? No, it's not. This was not a parable. Totoong pangyayari yan. Sa banal na kasulatan to, totoong pangyayari. Hindi ito parabola. Nakita, pambihira. Sinong naghihirap? Okay, it doesn't mean ganda ng buhay mo. Ang pinakamahirap dito, marami kang pera sa mundong ibabaw na to. Pero ang buhay lahat may kahangganan yan eh. May katapusan yan eh. Praise the Lord. Hallelujah. At pag oras na wala kang ginawa, kundi magpasasa sa buhay, hindi mo alam, hindi mo kilala, hindi mo sineryoso ang Diyos. Alam mo ba, lahat ay ipagsusulit mo yan sa harapan ng Panginoon. At wala kang maidadahilan na sasabihin mo, hindi ko po kasi alam. Kasi po, hindi ko po alam yan. Sasabihin ni Lord sa'yo, umattend ka sa ABCI. Hindi mo lang inintindi. May utos nga sa inyo magbasa ng isang chapter sa isang araw. Di ka lang sumunod. Paano hindi mo nalaman? Ma-attend ka naman pag Sunday, katulad mo si Dimas. Di masyadong umattend.
Di masyadong nakikinig. Kagabi yan eh. Kagabi namin natutunan yan. Di masyadong nagbabasa. Di masyadong iniintindi. Praise the Lord. Kaya nakikiusap. Sinong nakikiusap? Yung patay. Sinong maibsan yung kanyang ini. Kapatid, sana ang salitang ito ay magbigay sa iyo ng banal na takot sa puso mo para magbago ka. Hello, amen? Praise God. Dadaan ka lang to eh. Praise God. Pero 6 na klase ito. Kaya it's time now na huwag biruin ang pag-attend, huwag biruin ang relasyon. Andito tayo, pinag-uusapan natin proof of relationship at nandun sa level ng yung pagiging responsible. Responsibility is so important. The moment you become responsible, later on, you will be promoted and you will be blessed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mahirap kasi, ang sama na ng kinagisnan mong buhay, ang hirap na ng kinagisnan mong buhay sa mundong ibabaw na ito, ay ipagpapatuloy mo pa yung buhay na yun. Na pag ikaw nagpamilya, ganun din. Kung anong hirap ng buhay ng pamilya mo na kinagisnan mo, pag ikaw nagpamilya, ganun din. Kung ano ang gulo ng pamilya na kinagisnan mo, pag ikaw nagpamilya, ganun din gulo ang kinagisnan mo. Hello? Ikaw nakakaalam kung anong klaseng pamilya ang kinagisnan mo. Pag hindi mo yan dinesisyonan ng maayos, ay ang tinatahak mo, ganun din ang mangyayari sa'yo. Sinusumpa ba kita? Hindi. Binabalaan kita. Kaya nga kailangan magbago. Kailangan may Panginoon sa buhay. Hello? Amen? Hallelujah. Kaya nung sinagot siya ni Abraham, sabi niya, sumagot si Abraham, anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Inuulit ko, hindi ito parabola. Ito ay totoo. Sa Biblia lang yan. Kung hindi ka naniniwala sa Biblia, wala akong magagawa. But the thing is, these are warning to each and everyone. Nandito at saka nandyan sa nakakonect. Online. Amen. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, kasi pwede ka bang ma-exempt kung wala kang narinig na salita ng Diyos. Pero ngayon, hindi na pwedeng walang marinig. Kasi kahit ng mga nasa tribo, yung ang dati, taga Mindoro ito, nakasama namin sa bahay ito, na nag-aaral. Praise God, nakasama namin nag-aaral. Na kung saan sabi isa itong ano ba yun? Batangan. Ang ano niya ay Batangan. Ang Batangan ay sister company ng Mangyan. Sister company, pambihira. Sabi ko, mag-aaral ka mabuti. Tapusin mo, makapag-college ka. Nakapag-college, nakagraduate. Nakakuha ng education, nakagraduate. Sabi ko, pero magnegosyo ka sa inyo. Paano naman po magnegosyo sa kabundukan? No. Ano tatayo ko negosyo? Magtayo ka doon ng internet cafe. Di ba pwede, no? Pwede naman, di ba, Bong, no? Pwede. Internet cafe. Okay lang ba sa yun? Sa kabundukan, sa taas doon, magtatayo ng internet cafe. Sa palagay mo, okay ba yun? Hindi, kung ikaw tatanungin ko, okay lang? Ayaw? Hindi makasagot si Bong. Hindi ko makasagot si Bong. Praise the Lord. Okay lang sa iyo yan, Brother Ronald? Sa taas ng kabundukan? Hindi? Hindi? Bakit? Bakit hindi? Bakit? Walang gusto doon? Hindi kaya, nag-ano na rin kaya sila. Pamira, naka-Android na yung mga yun. Yung banga ngayon doon, naka-iPhone na. iPhone 4. Praise the Lord. Sabi ko, bakit? Kung ano yung wala doon, yun ang negosyo mo. Bakit? Kasi kung meron ninegosyo mo, lugi. Pero ang negosyo kasi, kung ano yung wala, yun ang gawin mo. Kung hindi pa sila nagchichinelas, ako magpasimula ng chinelas. At makita, yung ganyan, di lahat magbibilihan. Di ba? Praise the Lord. Alibawa naman, kung walang panyo doon, kaya nga yung mga bata nagtutuluan ng sipon, ganyan, di magpauso ka ng panyo. Kasi yung sa amin, ng mga bata,
tulo sipon yan eh. May nakita ka na yung bata na tulo sipon? Tapos, ay sipon mo, sinikot na ganyan. Tagusunggang utak, yak kadiri, di ba? Yak kadiri, di ba? Ang bira. Hey, ang bira. Etong pangyayaring to, sabi niya, si Lazaro, nagtiis sa kahirapan. Ikaw, nagpasasa. Si Lazaro, bakit po? Mas kinatigan yung mahirap. Marunong magtiis. Iba kasi, gusto kagad biglaan eh. Biglaan kasi lahat. Praise God. Ayaw kong bigyan ng kasalanan si Lazaro. Pero ang dami ko naiisip. Kasi sa Bible, yung anak ng Diyos, siya yung sa anak ng Diyos na kung saan ay namatay sa kahirapan talaga. Praise the Lord. Kasi si Lord, pwede naman talagang paunlarin ang buhay natin eh. Hello, amen? Mapapalad nyo nga mga estudyante ngayon. Kahit pamaliit ang baon mo, still mapalad ka pa rin. Kasi karamihan sa amin nun, walang baon. Ano lang ang pagkain namin? Nutriban. Ang Nutriban noon, libre pa. Nutriban noon, pag binato sa'yo, buko lang aabutin mo. Malaki kaya yung Nutriban noon. Kaya kakanta ng Nutriban, pampalaki ng iyong tiyan. Nutriban. Ngayon wala na. May Nutriban pa ba ngayon? Meron pa rin? Sigurado kayo? Sa elementary? Sa elementary yun eh. Kakabalik lang? Praise the Lord. Amen. Verse 25. Hindi Nutriban ang topic natin. Subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw naman nagdurusa riyan. Nabaliktad ang pangyayari. Sabi niya, ngayon, baliktad. Masaya siya, kasama ko, pero ikaw, nagdurusa naman. 26. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makapupunta dyan. At ang mga nariyan ay hindi makakapunta rito. In short, wala nang pag-asa. In short, wala nang pag-asa. Huwag mong antayin na mawala lahat ng mga pag-asa at pagkakataon bago mo maisipan o magsisi at magsasabi, sayang. Sana nagbago ko. Sayang. Ngayon lang tayo nagkatagpo. Sayang. Ito kasi, huli na lahat eh. Verse 27. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, sabi niya, tingnan nga, in short, yung mayaman na ito, ay nawalan na siya ng pag-asa. At nung nawalan siya ng pag-asa, natanggap niya. Pero nung kanyang kahilingan, na Mang Abraham, ipinakikiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Yung may mga lalaking kapatid dyan. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyan, babala upang hindi sila humantong sa dakong ito at ng pagdurusa. Nagkaroon siya ngayon ng habag sa mga kapatid niya. Pwede po ba pabalikin niyo si Lazaro? Ano ang concern niya? Yung mga kapatid na buhay pa. Kaya baliktad din ngayon. Ngayon, ang nananalangin sa mga patay, buhay. Pero ang totoo, ang nananalangin, yung patay, ipinapanalangin yung buhay. Naku, ayaw po namin na mapunta rin dito sa lugar na ito. Bakit? Matigas ang ulo ko. Mga kapatid ko, matigas din ang ulo. Hello? Magsabi ng amen lahat ng matigas ang ulo. Titigas ng ulo nyo. Nagsabi ng amen lahat ng matigas ang ulo. Kasama ka sa matigas ang ulo. Huwag matigas ang ulo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi, suguin po ninyo siya. Bakit? Kasi para sa ganun, ayaw ko nang magkaroon pa kami ng reunion dito sa impyerno. Pabihira. Lalong magugulo ang impyerno pag magsasama-sama kami rito. Parang ganun, matindi, no? Grabe. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, tigas ulo.
Verse 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanilang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, iyon ang kanilang sundin. Praise God. 30, sumagot ang mayaman. Tingnan mo ha, ang matigas ang ulo, bawat sasabihin mo, may katwiran. May kilala kayong matigas ang ulo? Ah? Bawat sasabihin mo, may sagot yan. May katwiran yan. Tama ba? Ha? May katwiran lagi yan. Alam mo ang mali. Kaya hindi napapatawad kasi hindi nagsisisi. Nagpapaliwanag. Huwag ganon. Kaya sabi niya, hindi po sapat ang mga iyon. Sabi, andun ang sinulat ng mga propeta. Sabi naman, hindi po sapat yun. Ngunit kung magpapakita ka sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Ano bang sagot ni Abraham sa kanya? Babasahin ko. Nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Iyon ang kanilang sundin. In short, yung salita ng Diyos, yung Biblia. Kaya sabi niya, andun ang Biblia. Alamin nila. Hindi nila malalaman po yun, tigas ang ulo. Hindi sila nagbabasa kahit isang chapter lang sa isang araw. Praise God. Tahimik, halatado, maraming di nagbabasaan. Di nagbabasa. Lahat ng di nagbabasa, magsabi ng amen. Yan ang katigasan ng ulo. Ayaw umamin. Praise God. Last call. Hindi, wag na. Pero, ito po ay panggising sa bawat isa. Hello, amen? Kaya sabi mo, hallelujah. Ngunit kung magpakay ka sa kanila, sabi niya, hindi kailangan patay bumaba. Dapat mula sa langit, bumaba. Pero sabi niya, kung hindi pakinggan ang salita, wala rin ibang pakikinggan. Sinabi naman sa kanya na Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Pag matigas ang ulo, kahit anong paliwanag, hindi pwede. Hello, amen? Kaya nung kailangan, pagsisisit, pagpapakumbaba. Pag-amin, hindi mapapatawad ang isang kasalanan na hindi inaamin. Pero katotohanan din lang naman. Baka naman, sumobra naman pag-amin mo. Opo, pati si Rizal, ako ang pumatay. Hindi ganun. Yung totoo lang. Hello, amen? Amen? Kaya, paano ka nakikinig ngayon? Alam mo ba kung paano ka nakikinig ngayon? Alam mo ba na nalalaman ng Panginoon ngayon? Pati yung isip mo. Praise the Lord. Ang mahirap, panindigan mo yung katigasan ng ulo mo. Praise the Lord. Hello, amen? Praise God. Kaya, it's a reminder to each and everyone. Babala. Alam niyo yung babala? Asawa ni? Sabi niya, you can call it an adventure unless it's sting with danger. The greatest danger in life, though, is not talking the adventure at all. What do I mean? Ang sabi niyan, you can call it. Hindi mo matatawag na adventure to unless it's sting. Pag sinabing sting, yung may bahid. Yung thing is, may bahid. Hindi mo matatawag na adventure yan kung ito'y walang bahid ng panganib. Kaya nga adventure eh. Pag may adventure, tingnan yung mga adventurous. Hindi lahat nagagawa nila yung, praise God. May panganib. Hindi mo matatawag doon na adventure yun kung walang panganib. And the greatest danger in life, ito yung the greatest danger in life, though, is not what? Taking the adventure is not taking the adventure at all. In short, hindi mo tinry. Etong mayaman na to, hindi niya tinry magbago ng buhay. Hindi niya tinry makinig. Hindi niya tinry lumapit sa Diyos. Hindi niya tinry maglingkod sa Panginoon. Anong nangyari? Kapahamakan. Hindi totoo po yun na hindi madaling magsuko ng buhay. Marami kang i-give up eh. Tama? Hindi madali na maglingkod sa Diyos. Bakit? Hindi yung gusto mo ang masusunod eh, kundi yung gusto niya. Amen ba yun? Serve God not in your term, but serve God in His term. Hello, amen? Praise the Lord. Natutunan ko yan. Kasi kung maglilingkod ka sa Diyos nang ayon sa gusto mo,
Hindi paglilingkod sa Diyos yan. Naglingkod ka sa Diyos ayon sa gusto niya. Amen ba? Amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya, lesson to learn. Number 1, huwag sayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon. Praise God. Kaya pag binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, huwag sasayangin. Hallelujah. May nagawa kang mali, may nagawa kang kasalanan, pinagbigyan ka, huwag mong sasayangin. Sa trabaho, pag oras nagkamali ka, binigyan ka, okay, ayusin mo. Huwag mong sasayangin. Meron man tao rito. Pinagkatiwalaan ka, huwag mong sasayangin. Huwag mong sasayangin yung tiwalang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Hello, amen? Praise the Lord. Glory to God. Para sa ganun. Ay ano, hindi mo niyang pagsisisihan later. Lesson number 2, pakibasa. Pakisigaw. 1, 2, 3, go. Lahat ng bagay ay may katapusan. Lahat ng mga lalaki, go. Lahat ng bagay ay may katapusan. Lahat ng kabataan. Lahat ng bagay ay may katapusan. Praise God. Hallelujah. Ha? Anong hindi kasama sa katapusan? Lahat ng bagay ay may katapusan. Yan ang buhay. Ang buhay tulad ng sang-awit lamang, merong simula at may katapusan. Alam niyo yung kantang yan? Praise God. Saan kinakanta yan? Sa patay na rin yata yan. Di ba? Parang yung ano, sa patay, gayon na rin yata. Kasi ngayon, minsan may mga kanta ngayon, hindi mo na makakanta, pero dati-dati ginagawa special number yan nung panahon namin. Yung ano ba yung sinabi kong kanta noon? English na yung sabi ko kay Badil ba? Hindi kita malilimut. Pag kinantahan ka nga ngayon ng ganyan, magagalit ka eh. Parang bang patayin na, di ba? Pero kinakanta special number kaya yan dati. Praise God. Parang lahat ng bagay may katapusan. Kung nasa negative ka ngayon, may katapusan yan. Sa kahirapan ka, may katapusan yan. May katapusan yan. Baon ka sa utang, may katapusan yan. May karamdaman ka, may katapusan yan. Ano ang katapusan? Kagalingan or kamatayan. Praise God. Lahat ng bagay. Nasa kahirapan ka ngayon, may katapusan yan. But the thing is, it's up to you. What do you want? Kung may kahirapan, may problema, may sakit sa ulo, sa'yo yan. Hanggang kailan mo tatapusin yan? It's up to you. Everything is not automatic. May proseso lahat ng bagay. Gusto mong makatapos ng pag-aaral, may proseso yan. Hindi po pwedeng elementary ka pa lang, college ka na kagad. Pagdating sa pag-unlad, sabi ko nga, di ba favorite kong sabihin yan sa inyo noon, that there is no elevator of success. Use the stairs. What does it mean? Walang matik yan, hindi pwedeng mabilisan yan. Ang stair, yung hagdan, one step at a time. Hello, amen? Kaya kung may nakita kang naging successful, naging malago, naging matagumpay, hallelujah, alamin mo ano yung prosesong dinaanan niya. Praise the Lord. Amen ba? Number 3, pakibasa. 1, 2, 3, go! Magandang pakinggan, ano? Pero pag nabasa mo, hindi maganda. Pakiulit ang basa. Di ba magandang pakinggan? Parang angel. Di ba? Anghel ay totoo. Kasi para sa ganun mas maganda. Kasi kung ang impyerno ay totoo, masakit eh. Pero sa totoo lang, maniwala ka at hindi, may impyerno. Praise God. Hello, amen? Lesson to learn. Number 4. Na ang pag-asa ay habang buhay ka pa, wala nang paraan pagpatay ka na. Kaya ngayon, mo hinaharap dapat lahat ng problema. Praise God. Hello, amen? At kung may problema ka nakita, dapat solusyonan mo rin para yung next generation mo, wag na nilang daanan pa. Praise God. I repeat, pangit ng pamilya ang kinagisnan mo, wag mo nang ipagpatuloy pa. Praise the Lord. Hello, amen? Number 5.
No, reminder muna pala. Ito ang reminder, paalala. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Papaliwanag ko. Ang kadiliman ay hindi niya kayang paalisin ng kadiliman din. Ang solusyon sa kadiliman, hindi rin kadiliman ang solusyon. Ano yun? Only light can do that. Tingnan mo, sa sobrang dilim na lugar, magbukas ka lang ng nung ilaw ng cellphone mo, talo ang dilim. Wala yatang nakaintindi doon sa akin. Hindi pwedeng dilim sa dilim. Kayo nung noon, pinapatotoo ko dito yan. Ngayon, buhay na patotoo ito kasi andito sila ngayon eh. Kami na nakawan. More than 100,000. Cash yun. Hindi ko na matandaan kung anong taon. Pero nanakawan kami sa isang tinitirahan namin. Bakit? Walang tao nun. Malis kami. Saan kami pumunta? Sa bahay nila. Kaya kami nanakawan. Nakangati sila ngayon, nakatawa sila ngayon. Nagpunta kami noon sa Taytay. Kaninong bahay? Yang kila Jojo at kila Angie. Ano yun? Dedication. Kaninong dedication yun? Kay Keisha? Pambira yung panganay nila. Hindi pa katagalan yun. Kasi panganay nila si Keisha. Ilan ang anak nyo? 6. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang tatay ni Mildred. Yan ang tatay ni Babam. Ni Jasmine. Hindi pala si Babam. Si Jasmine. Biro nyo, hindi naman nila kasalanan yun. Pero pag uwi namin, that was December 24. Doon kami sa bungad ng CAA. Martinville Subdivision, pero sa gate lang kami. Nanakawan kami. Inabutan namin ang magnanakaw. May 2 pedicab doon. Tapos, nagtataka ko bakit may pedicab. Tapos, nung papasok na kami, nagtataka ko dahil yung maliit na gate ay bukas. Sabi ba, ba't bukas? Nung papasok na kami, may isang mama na nagsisik, nagwawala. Tapos kami nagtawanan pa. Pero nagwala. Yun pala, para i-alarma yung nasa loob. Inabutan namin. Tapos yung gate nag-grills. Sabi ng isang worker, Ray Ampong ang pangalan niya. Sana makasilip naman. Para matagpuan ka rin uli. Nagsabi niya, Pastor, bakit? May magnanakaw sa loob. Ha? Siguro, may magnanakaw po sa loob. Papasok. Huwag kang pumasok. Huwag mong pasukin yan. Kakong gano'n. Sabi, hindi. Huwag kang pumasok. Ang tapang inilalagay sa, may ginagamitan ng talino. Kahit anong tapang mo, kung wala kang talino, talo. Sabi ko, bakit? Galing tayo sa liwanag. Sila ay nasa dilim na. Kasi hindi nagbukas ng ilaw yung magnanakaw eh. Alam ka namang magbubukas ng ilaw yung magnanakaw. Sabi ko, matagal na sila sa dilim, nakakakita na. Pagpasok mo sa dilim, hindi mo makita, kita ka nila. 100% kako may mga dalayan. May dalayan. Kaya sabi ko, kang pumasok. Kasi ang dilim. Alam mo, hindi mo maalis ng dilim din lang yan. Ang problema, yung makasanayan mo na sa dilim, nakakakita ka na, mai-enjoy mo. Warning to everyone. Pag andyan ka na sa kasalanan, sa halip na pagsisihan mo, matigas ng ulo mo. Bakit? Ini-enjoy mo na yung kasalanan. Yan ang nakakatakot. Ang tanging makakasolusyon sa darkness, sa kadiliman, ay liwanag lang. Amen. Praise God. Hello, amen? Kahit anong lawak ng kadiliman, maliit na liwanag lang, talo ang dilim. Bakit? Mapapansin at mapapansin at mapapansin at mapapansin at mapapansin mo yung liwanag. Amen. Praise God. Amen ba? Amen. Kaya pumunta kasi sa Coliseum, yung pinakamalaki na. Saan? Sa Philippine Arena. Patayin mo ang ilaw doon, sobrang kadiliman. Pero lahat ng may cellphone, magbukas ng kanilang light. Ganda kayang tignan. Mangingibabaw ang liwanag. Kaya kahit sa iyong kinalalagyan, puro unbeliever yan. Kahit sa iyong pamilya, puro unbeliever yan. Mapapansin at mapapansin yung liwanag mo. Amen! Amen? Kapatid, may hamon kagabi sa mga umaten at gusto kong i-relay din dito yung hamon na yun.
dahil ako'y patapos na. Praise God. Ano yung hamon na kung saan ay makita yung liwanag mo. Praise the Lord. Makita yung liwanag mo. Kung ang pamilya mo ay nasa kadiliman, kung ang pamilya mo ay nasa gitna na talaga ng problema, kailangan magliwanag ka. Ang persecution, natural yan talaga. Sa Bible yon. Ang una mo ngang makakalaban, ang unang kontrabida sa buhay mo, yung pamilya mo. Bakit? Silang nakakakilala sa iyo eh. Pero wag dapat manatili yan na unbeliever ang pamilya mo. Paano mo sila makukonvince? Sa pamamagitan ng pagbabagong buhay sa iyo. Hello, amen? Kaya, di ba si Jenny rito kanina, sabi niya ganyan, makitaan ng liwanag si Jenny. Kaya dapat, yun ang hamon. Yung mga hindi mo dating ginagawa, gawin mo. Kung halimbawa, hindi mo ginagawa naghuhugas ng plato, halimbawa lang, kung hindi ka naghuhugas ng plato, huwag mong panatiliin yun na hindi ka naghuhugas ng plato. Mag-volunteer ka. Ako na po. Hindi ka naglalaba. Ako na po. Ako na po ang maglalaba sa damit ko. Natural. Pero ipaglaba mo ng damit, yung nanay mo, magugulat yan. Gagawa ka ng isang bagay na hindi mo pa ginagawa. Isang prinsipyo yan, di ba? Doon sa blessing of response na teachings ko, na kung saan, connect. Kung naalala nung mga kasama ko rito, ako nagturo nun eh. Connect. Praise God. If you want to receive something that you haven't received before, you must do something that you haven't done before. Gusto mong tumanggap ng isang bagay na hindi mo pa natatanggap, gumawa ka ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Kung gusto mong may bago. Praise God. Hello, amen? Gumawa ka ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Makakatanggap ka ng isang bagay na hindi mo pa natatanggap. Hello, amen ba? Praise the Lord. Huwag mo antayin na may bagong mangyayari kung wala kang bagong ginagawa. Why? That's insanity. Insanity is you keep doing same things and yet expecting things to change. That's insanity. Kasiraan ng ulo yun. Parehas lang ang ginagawa mo pero umaasa ka na mabago. Kasiraan ng ulo yun. Insanity yun. Hello, amen? Kaya magliwanag. Praise God. Talunin ang dilim ng liwanag. Maglinis ka ng bahay. Ipakita mo yung pagbabago. Challenge yan. Pag hindi ka pumapayagan ng linggo dahil paglilinisin ka, ang gawin mo, Sabado maglinis ka. Praise the Lord. Ito hindi suggestion. Hindi option. Gawin mo to. Challenge to kung gusto mo ng pagpapala sa buhay. Praise the Lord. Hello, amen? Si Jeric, mapapakinggan natin. Pwede ba sa next Sunday magpatotoo ka, Jeric? Nagpatotoo ka na ba? Hindi pa, di ba? Si Jeric. Ang balik to si Jeric. Sila yung first batch dito. Praise God. Sila yung first batch dito. Dito, ng youth ng Taguig. Meron nga, magpapatotoo nga to eh, na kung saan ay paligsahan ng Paranaque sa Taguig. Pag nabalitaan nila na 35 ang umaten sa Paranaque, ang gagawin nilang 40. Paligsahan yun. Kaya dami talaga eh. No? Praise God. Isang grupo pa lang yun. Ha? Pero si Jeric, na-persecute yan. Natigil. Siya ang magpapatotoo. Natigil yan. Pero ngayon, pinipersecute ka ba ng mama mo? Hindi na siya pinipersecute. May ginawang bago eh. May bagong nangyari. Hello, amen? Amen. Pwedeng mabago po yan. Pakitaan mo ng tama. O sa mag-asawa, sabi ko nga, sa mag-asawa, pag oras, ang gawin mo lang, SSS. Sa mag-asawa, SSS lang. Yung pension, ibibigay? SSS, hindi. First S, smile at him. Kahit lasinggero pang, sabi nga, may isang post eh. Si Pastora Gemma yata eh. Ang post. Sana ang ulan, alak na lang. Kasi kahit anong lakas ng ulan, hindi babaha. Bakit? Maraming lasinggero sa lupa. Praise God. Kaya sabi, hindi natin mararanasan ang baha kung ang ulan, alak. Sabi niya, yung iba daw na lasinggero, ulap pa lang nakanganga na. Ulap pa lang nakanganga. Pakitaan mo ng tama. SSS. Pag mag-asawa, lasinggero, ang gawin mo, S.
First is, smile at him. Lasing umuwi. Pero gandahan mo naman ng ngiti. Ang pangalawa, serve him. Paglingkuran mo. Tanggalan mo ng sapatos. Tanggalan mo ng medyas. Ipaamoy mo sa kanya para matauhan siya. Praise God. Amen ka ng amen. Bakit lasinggero ka ba? Lasinggero ka ba? Yan, tuloy. Napindot ka tuloy. Yan. Nakurot ka ng asawa mo. Nakurot ka ng asawa mo. Yan. Yan. Smile at him. Serve him. And then last, kayong mag-asawa lang nakakaalam nun. Satisfy him. Sa mag-asawa yan, ha? Hindi sa mag-jowa. Hindi sa mag-boyfriend, hindi sa mag-girlfriend. Kasalanan niya pag ginawa niya. Pero sa mag-asawa lang. Praise God. Pag hindi mo ginawa yung SSS na yun sa asawa mo, SSS din matatanggap mo. Sampal, suntok, sipa. Sige. Mamili ka. Anong SSS ang gusto mo? Smile at him, serve him, satisfy him, or sampal, suntok, sipa. Paano kung sinabay-sabay? Patay kang bata ka. Kapatid, praise the Lord. Di pa pala ako tapos. May number 5 pa pala. Matutong makinig at sumunod sa mga lingkod ng Panginoon. Lesson to learn. Matutong, makinig. At magdilay-nilay sandali. Marunong ba akong makinig? At sumusunod ba ako sa pastor ko? Marunong ba akong makinig? Sa apostle ko, sumusunod din ba ako? Marunong ba akong makinig? Praise God. Kapatid, it's a lesson to learn. Bakit? Napahamak siya. Reminder. Pakita niya reminder. Well done is better than well said. Self-explanatory yan. Madaling intindihin. Tama? Mas maganda yun. Well done. Rather than well said. Tapos na tayo sa magagandang mga salita. Yung iba, tama ang sagot, mali ang gawa. Sayang. Praise God. Number 6, bigyang halaga ang katotohanan. Ano yun? Ano yung katotohanan? Salita ng Diyos. Bakit? Kaya nga sabi ko, kailangan talaga. Matutong magbasa. Mga kabataan nato, matuto kayong magbasa ng salita ng Panginoon. Magkaroon kayo ng Bible. Sa gadget. Cheska, may Bible yung iPad mo? Yung iPad mo? Pares tayo ng iPad Lagyan mo ng Bible. May Bible? Hindi, pati sa iPad. Para kahit nasa school, may Bible ka. Di ba? Praise the Lord. Bigyan ng halaga. Bakit? Tingnan mo, ang Bible, ang salita ng Diyos ay sabi ng John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ay sandali, nang pasimula ay nandun na yung at ang salita ay kasama ng at anong sadno doon? Ang salita ay kaya salita ng Diyos. Diyos yan. Hindi yung libro, Hindi yung libro. Baka mamaya makita mo yung libro, luhuran mo. Hindi. Ang makapangyarihan doon, ang Diyos doon, yung salita, yung sinasabi. Hello, amen? At tingnan mo, verse 2, sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Praise God. Hallelujah. Amen? Kaya ang salita na tinutukoy dyan, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Nalikha lahat ng bagay dahil sa Kanya. Amen? Tapos na ako. Pahalagahan natin mga kapatid ang salita ng Diyos. Ang totoong nakaranas ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, pasok sa Kanyang kaharian, pahalagahan niya ang salita ng Panginoon. Praise God, ang Biblia ay hindi para sa isang relihiyon. Ang Biblia ay para sa lahat ng anak ng Diyos. Praise the Lord. Kawawa ka kung wala kang alam sa Biblia. Kahit pa mataas ang pinag-aralan mo. Kahit pa anong natapos mo. Lalo na, kung wala ka nang natapos, hindi ka pa marunong makinig at sumunod sa Diyos.
ang kasipagan, katyagaan ay hindi yan garantiya ng katagumpayan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Kaya, mga kapatid, sa oras na ito, ito'y paalala, praise God, meron tayong susunod. 6 kasi ito eh. 6 to. Praise God. Gusto niyo tapusin natin lahat ngayon dito? Praise God. Hallelujah. But the thing is, sana natututo tayo. Paalala lang sa bawat isa. Kaya, pag may kasalanan, magsisi. Hindi mahiya. Praise God. Huwag matakot. Gusto ko lang maglahad ng puso. Huwag niyo akong katakutan. Hindi ako multo. Mukhang matapang, pero mababa ang loob. Praise God. Galit lang sa kasalanan. Ang kasalanan, hindi yan ipinagtatanggol. Yan ay pinagsisisihan. Hello, amen? Kahit subukan mo akong kausapin. Hindi ako mahirap kausap. Marunong akong umintindi. Praise the Lord. Hallelujah. May nakausap na ako rito. Praise God. Tanungin niyo siya. Sino ba yun? Wala ka na dun. Praise the Lord. Magsabi ng katotohanan. We are on the last days. This is my contribution to the body of Christ lagi. Message ko lagi yan. Yung last move of the Holy Spirit, which is the All Saints movement. Masarap kabahagi ngayong huling araw na ito doon sa pinagagawa ng Diyos na buhay. Ako talagang ang taas ng spirit ko lagi kong sinasabi, pati kay Bishop Larry, libutin natin ang buong mundo, bro, bago mag-rapture. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Praise God. Wala kaming pera. Yan ang problema. Kasi, nagpatotoo na ako Wala kaming pera. Nakapunta kami ng Australia Pagkatapos, babalik pa kami ngayong November. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Bakit? Challenge nga Praying that by November, magkakaroon ng first Sunday worship sa Australia. Praise God. Gusto niyong umattend? Magkita-kita tayong lahat sa Australia. Hindi nagbibiro si Lord. Naghahanap siya ng mga tao willing to give up everything. Huwag mong pagnasaan yung wala sa'yo. Hindi nakakainggit ang mayaman na wala sa Panginoon. Nakakaawa yan. Bakit? Mahirap pangaralan ang mayaman. Pero ang kawawa, mahirap na nga, pagdating sa sunod na buhay, maghihirap pa ang iyong kaluluwa. Yun ang nakakaawa. Hello, amen? Pero lalong kawawa, ang alin? Yung umaten, pero hindi pala totoo sa puso. Bakit? Sayang ang lahat ng pag-attend mo. Pero ang mapagpapala, may kasalanang nagawa, pinagsisihan, tinalikuran ng kasalanan, nagsuko ng buhay, ang kapalit, buhay na walang hanggan. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Amen? Praise God. Kaya yung handa na tumayo sa katotohanan at handang magsuko ng buhay na Panginoon, lalapit po ako sa iyo. Kasi maghahamon din ako Katulad ng hamon kagabi. Why not hindi mo ipakita ang liwanag sa buhay? Praise the Lord. Hallelujah. May challenge. Kaya nga, may harvest event tayo sa last Sunday. May kanya-kanyang invite. Salamat sa hindi pagsagot. Praise God. Yung wala dito, yung bago. Ang target sa lahat, ang maximum 3 sa bawat isa lang. Dadalhin din natin yan pati sa anniversary. Mag-a-anniversary tayo ngayon, May 19. Ayaw nyo yata. Praise God. Hello, amen? Katulad ng sabi ko, may speaker na tayo. Praise God. Ang una kong tinarget, si Pastor Reggie, hindi siya pwede. Pangalawa kong tinarget, yung isang sikat at kilalang kilala talaga. Pero humingi siya ng sorry sa akin. Conflict talaga. Sana huwag kayo madala, maimbitahan nyo pa rin ako.
si Pastor Stephen Prado. Pero, ang natuloy, kasi parehas silang di pwede, ay yung isa sa kasama kong nagturo doon kila Pastor Reggie, si Pastor Manric Tan. Magaling na teacher po yun. Praise the Lord. And siya ang speaker natin sa May 19. Praise God. At meron tayong t-shirt. Praise God. Kaya mag-order na kayo ng t-shirt. Meron na ba, siya may mga sizes na? Kaya ibigay nyo ang size nyo. Praise God. Dahil ang t-shirt ay mura lang. Ang a-attend sa anniversary na walang t-shirt, hindi papasok sa kalangitan. Hindi. Baka naman, nabura lahat ng tinuro dahil lang dyan sa ganun na. Praise the Lord. Mag-praise God. Kaya ibigay nyo yun. Ang t-shirt natin ay cost ng, kasama na lahat, ay 200. Praise God. Yan. Baka naman sabihin nyo, pinagtubuan. Hindi po namin pinagtubuan yan. Dahil nagpapabalik-balik po yan sa ano. Ngayon babalik sila. Kailan nyo yung order yan? Sa Divisoria. Gildan po ang ating t-shirt. Ang tatak ng ating t-shirt ay Gildan. Ang Gildan, medyo mahal yan. Alam ni Bong yan kung magkano ang Gildan. Di ba? Praise God. Magkano ang Gildan? Huwag mo na. Kalimutan mo na yon. Nakaraan na yon. Magpatawad ka na. Yan. Praise the Lord. Patawarin mo na yon. Praise the Lord. Patawarin mo na yan. Praise God. Kaya meron po tayong t-shirt. Ang ating color of the year ngayon is, hindi naman dark blue yun eh. Royal blue. Ang royal dilaw. Di ba? Ang royal dilaw. Soft drinks, hindi. Royal blue po. Royal blue po tayo. Ang ganda nun. Pag naka-royal blue po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, praise God. Isi-celebrate natin. Pero, re-regaluhan natin si Lord. Kaya bang 3 kaluluwa? Praise God. Amen? Hindi nakakaya na i-share ang pagbabagong buhay. Praise God. Magkakanta natin ng masayang-masaya. May pagbabagong buhay sa bahay. Yun. Praise the Lord. Kaya hamon yan, mga kapatid. Tumayo ang bawat isa. Glory to God. Just close your eyes. Hayaan mong ang banal na Espiritu ang tumausap sa iyo. Kung may nagawa kang kasalanan, ang solusyon dyan, magpakumbaba. Humingi ng tawad. Dahil si Lord, walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Ang kasalanan na hindi kayang patawarin ay yung pamumusong sa Espiritu Santo. Yung kasalanan na yon, yung hindi nagpapakumbaba, hindi humihingi ng tawad. Gaano man kalaki, kaya kang patawarin, linisin. Praise God. Hindi mo naranasan ang buhay na walang hanggan? Ngayon yung panahon na isuko mo ang buhay mo. Especially if this is your first time. Praise the Lord. May mga nangyari na hindi maganda, magpakumbaba lang. Hayaan mong mangusap ang banal na Espiritu sa iyo. Matagal ka na hindi lumalago, pagsisihan. Kasalanan yan. Ang hindi paglago ay kasalanan. Kasi walang pagbabago yun. Hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos nang hindi nagbabago. Praise God. Kaya habang nakatayo ka, just allow the Holy Spirit. Ayan mo, Holy Spirit, ikaw ang nakakatalastas. You know our minds, our hearts, Lord. Di namin pwedeng itago. Talastas mo ang lahat ng bagay. Kaya nga kinakatok ka. Deep in your mind, the Lord is speaking to you. Hallelujah. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon. One of the lessons to learn, huwag sayangin ang pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon. The Lord is touching you right now. Allow the Holy Spirit to convict you. Forgive me, Lord. And make a decision. Ano yung desisyon? Lord, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Mula ngayon. Sa buhay ko'y wala nang hahanap.
Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Walang maitatago, lahat ihahayag. Sa piling mo'y malayang tumawa, tumiyak. Mga bigong pangarap na sa puso'y sumugat, bibigyan mo ito ng lunas, babaguhin ang lakas. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Hallelujah, Lord! Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Diyos, ako'y iyo, Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Andito po kami, Amang Banal, sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Salamat sa bawat pagkakataon na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ay napakabuting Diyos. Lord God, anumang kasalanan, gaano man kalaki o gaano man kaliit, ay mapapatawad mo the moment na magpakumbaba kami, magsuko ng buhay sa iyo. Ikaw nakakaalam ng lahat ng bagay. Kami nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Pero sa pamamagitan ng iyong dugo, na siyang tumubos sa amin, Panginoon. According to Ephesians chapter 1 verse 7, Lord God, that we are redeemed by your blood, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong dugo na siyang naglilinis sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, meron kaming bagong pag-asa, meron kaming bagong buhay, meron kaming bagong direksyon. The moment we decide to surrender our lives to you. Lord, ikaw ang siyang kumilos at Lord God, kumatok sa bawat puso namin. Hindi ko tatapusin ang panalangin ito. Hallelujah.
Ikaw nakakaalam at nakakakilala sa iyong sarili. Nagkasala ka, lumapit ka at magpakumbaba. I don't care kung nakaka-attend ka na, matagal ka na, pero bumagsak ka sa kasalanan. Just admit and say to God, forgive me, Lord. First time mo, di mo pa siya kilala, di mo pa siya ginawang Panginoon tagapagligtas, be bold enough. Sabi mo, Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Lumalapit po ako sa iyo. Gagawin kitang Panginoon. Praise God. Kung yan, yung dalawang yan, napaanyaya, at ikaw yon, walang nakakaya, itaas mo lang yung kamay at ipagpipray kita. Kung gusto mo siyang tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas, taas mo ang iyong kanang kamay at ipagpipray kita. Ang katumbas niyan, ang kalakip niyan, ang gantimpala niyan, buhay na walang hanggan. Nais mo bang makamtan ang buhay na walang hanggan? Just raise your hands. Lord, gaano ka mang kasama, gaano mang kalaki ang kasalanan, mapapatawad ka ng Diyos. Lord, sabi mo, Lord, gusto ko po, Panginoon, maranasan ka, magkaroon ng relasyon sa iyo. If this is your first time, just raise your right hand. Praise God. Come on. Yan. Praise God. Yung mga kamay na yan, sa mga taas ng kamay, itaas mo ang iyong dalawang kamay. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sumunod ka sa akin sa panalangin. Lakasan mo lang. Panginoon, lakasan mo lang habang nakatayo ka, Panginoon. Nagpapakumbaba po ako. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Kaya nga po, sa oras na ito, andito ako sa iyong harapan. Itinataas ang aking dalawang kamay, humihingi ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Patawarin mo ako. Nanunumbalik ako sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso. Ipinapahayag ng aking labi na mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Ikaw na ang hari ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Palakpakan mong Diyos na buhay. Praise God. Malakas na palakpak. Nawa, pati yung mga nasa online, praise God, hindi po kalugian ang magpakumbaba tumingin.